So, in your experience as a student, how much sa college stress actually comes from trying to fit in? Or nagki-keep up ba kayo sa lifestyle ng peers nyo? Kino-compare nyo ba yung self nyo when it comes to grades? What kind of pressure? College is stressful na as it is. Yeah. And yung pag-keep up pa and pag-fit in sa mga peers mo, I think it simply adds another layer to that stress na nararanasan mo. Do you ever feel like your worth or your value na nakatied dun sa grades mo? First small tip na tinitake ko talaga dyan is prayer. Mm-mm. Palagi, Right. sa tuwing I feel like, parang sobrang pagod ako, Mm-mm. parang ayokong gumawa ng anything. Kasi, meron talagang point sa buhay ko. Like, this year lang, sabi ko, ba yun, tinatamad ako magpasa ng kahit ano. Like, ayokong Mm-mm. gumawa. Nirarally talaga yung gospel sa campus. And Yeah. maganda na may mga churches na nagre-reach out sa campus. Para alam nila, di ba, na may Yeah. kasama pala sila. Yes. Yung bato na nagre-represent ng mga experiences nila, ng mga nararanasan nila on the field, sa construction, parang ito na yung during our college time, ito yung pinapasa nila sa amin. Yeah. Para pagdating namin sa labas, we know what to do na. Kasi, yun nga, parang nakapag-site trainings na in the future. May Naka-check, field training. Parang ganun. Parang generally, it really depends on the school if nabibigay ng school yung sapat na natututunan natin, not just theoretically, but also practically kasi nagkakaroon tayo ng hands-on experience. I think that makes the learning experience much more meaningful. Yeah. Pero parang, dapat talaga nakinig ako kay mama. Parang mga ganun na realization mo. Kasi, tama nga naman, na kung meron nga magandang, may privilege ka na makapag-aral sa magandang school, and maganda yung curriculum na binibigay sa inyo, depende rin sa student kung tatanggapin niya yun eh. Kung maayos niya bang gagamitin yung natutunan niya. Hindi sila well compensated to the point na kailangan pa kitang i-PM. Parang Yeah. ganon. Kasi it's out of their job na. And True. sometimes, yung ganong mga teachers, yun yung mga dapat, i-appreciate pa natin. Yeah. Kasi, they're going beyond the four walls Yeah. of the room para lang maturuan ka. Embrace it. And from that, marami kang ring matututunan sa kanila. Mm-mm. Just live your life, live the student in you, in your school, kung nasaan ka man ngayon. And sa buhay, it's not just about school because you really have a life out there pa. Welcome back to Table Talks with Love Sandra. Another episode, another conversation where we will speak about truth, grace, and love. So, I am so grateful you're spending your time with me today. So, before we dive into today's topic, I want to take a quick moment to look back at our last episode with Kuya Dennis, Mark Zaleta. We talk about what does it take to be a man today. So, if you haven't watched or tuned in sa episode 2, you can go back later sa YouTube natin. So, pakipaning. So, today, I am beyond excited because I'm joined by two very special people who hold a special place in my heart. So, first, we have Jared. And he's a close friend of mine, an incredible talented photographer. Wow. Wow. Tapos he's also a fellow writer and a full-time student. So joining him is Rika Lin, who also, my dear friend, a church leader also, and a student as well. So having both them here at the table feels so special. And I can't wait to hear from you guys. Are you excited? Of Yes. course. Uy, enough. Yes. Okay, so welcome to the table. So before we get to the main topic, ayan. So, yeah, ang topic kasi natin ngayon is beyond the syllabus. Right? Pressure and purpose. We were gonna talk about school, academics. Especially the school year is back. Yeah. Starting na, right? So, I'd love to ask, kumusta kayo guys? How are you? So, who Yan. wanna go first? Sige, ako muna. Yeah. So yun guys, hello. Ayan, Hello. it's my first time here. Medyo nervous ako ngayon.
First time ko Yeah. here in Table Talks with the Table with Ate Sandra and Rika. So, kumusta ako? Okay lang naman ako ngayon. I'm really happy with my life right now. And I'm just gearing up for this opening ng semester namin since Alright. starting na ulit ng school year namin. And yeah, that's my life so far. It's Okay. so good, so good. Okay, listen up. Sige naman. Okay, Rika Lynn. So, ayun, hello, I'm Rika, and same school lang kami ni Jared. I'm currently second year college student. So, with my life, parang ngayon kasi since kaka-start na ng school year, parang medyo easy-easy pa. Chill pa eh. Chill. Kasi, actually, hindi pa kompleto yung professors namin. So, medyo magaan pa yung mga, actually wala pang gawain. More on orientation pa lang. So, bukod doon, I'm very happy naman within this past few months and days kasi kahit na paulit-ulit lang yung nangyayari sa buhay ko, sa araw-araw ko, I'm still thankful, masaya pa rin kasi of course, dahil din kay God, ganyan, sa family and also sa mga past celebrations na naganap, which is sobrang nag-enjoy ako. So, yun lang. Alright. Yeah. So it's so good to hear that. And now, to help everyone listening get to know you a bit better. And as an icebreaker, since a new school year nga, bumabalik na, I would like to ask, how would you describe the overall mood or energy ngayon ng students? Like, sila ba ay medyo pressured or are they happy? What do you think? Ikaw muna, Rika. For me naman, sa observation ko, parang some of the students are happy to be back. Kasi, especially yung mga, let's say, elementary students or, high school students. Mga ganyan. Kasi, siyempre, may kita, pati rin naman college, kasi may kita mo yung friends Parang niya. nagduda ka ba sa college? Parang medyo nagduda ako sa college. So, ayun. Masaya naman, kasi, sa nakikita ko, of course, they're excited to learn new things, to discover new things about themselves, ganyan. Tapos, makakilala pa ng mga bagong tao. So, that's when right. it comes to college naman, especially sa freshmen, since I have a sister na freshman ngayon. Okay. Yeah. Oh, yeah. Yeah. I can see naman na excited siya, but at the same time, kinakabahan. Kasi, of course, it's college na. Maraming Yeah. nagsasabi na, iba yung buhay ng college sa high Real. school. Mm. 'Di ba? So, parang mau-culture shock ka daw talaga. So, palagi niya akong tinatanong, ate, may pasok na ba kami? Kasi same school lang kami. Oo, And nice. tinatanong niya ako kasi, of course, na-experience ko na maging freshman. So, tinatanong niya, ano ba yung experience ko sa pagiging freshman? Sabi ko naman sa kanya, chill ka lang sa una, wala pa kayong teacher niyan. Yung So, pala yun. yung maganda Oo, doon. yun. Sabi ko, wala pa naman kayong prof niyan. So, parang chill-chill ka lang muna. And enjoyin mo lang. Actually, as much as possible, enjoyin mo lang, make new friends, and enjoyin mo lang yung bago mong matututunan sa bago mong school. And also sa mga professors. So, Yeah, very ate. Yes. Very ate yung dating. How about you, Ja? Ako, as what I have observed sa mga kapatid ko, kasi yung kapatid ko, may elementary, may high school, tas Okay. meron na ding college. Full package. So, parang nakikita ko na sa kanila na, kasi di ba, ang daming suspension na nangyari ngayon. So, true. so I believe sila, parang mas naging excited na sila na pumasok kasi nga, umaraw na nitong kahapon. Umaraw na Lord. kahapon, di ba? Yes. Thank you, Lord, for that weather. And I believe, in general naman, I think yun yung nararamdaman ng mga students ngayon na amidst all of the suspensions na nangyari because of the weather, I think, tapos na yung early vacations nila on their homes. Yan. Oo. And they're much more, feel ko, yung mga kapatid ko, kaya I think, sobrang excited nila na pumasok Yeah. na kasi more than the baon talaga. I think, na-miss na nila yung mga kaklase nila. Yan. Sana all nami-miss yung school. Uy. Hindi. So, ako naman, I'm a graduate na. I'm an educator myself. Graduate ako ng education. Pero I didn't pursue the education. So, for some many reasons. So, yeah. And lastly, if you will describe mo yourself mo. What kind of student are you? Very quick lang. Go, Ja. Ikaw muna. Ako feel ko, I'm a student na very chill lang, pero
hindi pinapabayaan yung academics. Halimaw sa Paano akad. yun? Halimaw sa Paano akad. yun? Kasi never ako naging chill. Nung college ako, I wasn't that chill. Gusto ko laging, perfect. Ganun. Or Yeah, parang gusto ko yeah. yung ibubuga, competitive. Yeah. Pero sige, give ko yan sa'yo. Akin na to, 1, 2, 3, go Yeah. kanya. Going So ako Rika. naman, dideserve ko yung sarili ko para procrastinator. Oh, okay. Oo, legit talaga, procrastinator ever since high school. Pero yun yung habit na tinatry Procrastinator ka kong... pa, pero ikaw yung, ko Yeah. dito, Guinness ko Oo. dito. Hindi, pero ayun, yun yung habit na tinatry kong alisin Mm-mm. or i-go out sa life ko. Kasi, of course, hanggang trabaho, magpo-procrastinate ka. So, hindi naman yun magandang habit, diba? Okay, So, tama ayun. naman. Yeah, pero, anong procrastinator? Like, hindi ka gumagawa? Wait, Oh, hindi naman. eh. Ang procrastinator, like, kaya ko siyang gawin, yung activity kaya kong gawin ngayon. Mm-mm. Pagpapabukas ko pa. Napapush ng deadline. Yeah, Okay. nagpupush ang Ayun yung deadline. motivation. Yeah. Oo, Kasi parang, motivation. tama yan, sige, gumagana yung utak kapag may pressure. Ay, okay. Sige, Sa gets ko time. yan. May tawag Mm. dyan, pero sige, hindi ko alam Mm-mm. yung term. Okay, anyway, since medyo feeling ko naman comfortable na kayo sa discussion, let's look at something every student faces. Okay? So, whether they admit it or not, there's a pressure. Yeah. Okay? Probably a peer pressure or sa grades or even lifestyle comparison. Yeah. Right? Yeah. I think kayo rin naman, na-experience nyo yun. So, in your experience as a student, how much sa college stress actually comes from trying to fit in? Or nagki-keep up ba kayo sa lifestyle ng peers nyo? Kino-compare nyo ba yung self nyo when it comes to grades? What kind of pressure? Sige, who wanna go first? Ako na lang. Sige, go. So, ayun, Tissue. ito na pala, Agad. iyak na ako Wala agad. pa, wala pa. So, ayun, actually, nung first year ako, yun talaga, nanamdam ko yung pressure na kasi, yung sa mga kaklase ko, Diyos ko, mga high honor, yes. Ako with honor lang, Oo. Pero naman, okay naman siya. Parang sabi ko sa sarili ko, naku, paano ko masasabayan mga talino nito? Right. Paano ko sasabayan? Like, kaya ko ba maka-keep up sa kanila? Kaya ko ba silang masabayan na parang hindi ako left behind? Mga ganong thoughts na pumapasok sa isip ko. Pero as the time goes by naman, parang nakikita ko naman sa sarili ko na kaya ko naman pala. Kaya kong makisabay sa kanila without, without comparing. Comparing. Yeah. Mm-mm. Parang hindi ko na kino-compare yung grade ko sa kanila. Parang, okay na. It is what it Na-survive is. mo. Accept ko na yan. Accept ko na. Acceptance talaga. Pero ayun, pero ngayon namang second year na ako, parang I feel like wala na yung pressure na ganun. Ang bilis mo naman. Or if ever Go. nawala man, siguro parang nabawasan. Parang nabawasan yung pressure kasi yung classmate ko nung first year, sila ulit yung classmates ko ngayon Like block. Yeah, parang per block yung kada year. So, ayun, kakilala ko na ulit sila. And also, my friends, hindi naman nila pinapa-feel na parang dahil ganyan ka lang, hindi ka na makakasabit, hindi ka na makakabelong. Good So, thing. ayun, yeah, good thing talaga kasi I'm very grateful to have them as my friends during my college. Kasi, sobrang laking tulong ng friendship sa college, sa pag-survive. So, ayun, masabi ko na mababawasan yung pressure. Kasi, na-experience mo na before tapos may experience mo ba ulit yun? So, parang, wag na lang, diba? Wag na lang. Oo. Natuto ka na. Yes. Okay. Parang mukhang madugo-dugo yung first year mo, Totoo. Parang ang dami mong highlights, Challenging. di ba? Totoo. Okay, how about Jared? Me naman, how much college yung stress, diba? Stress, And yung oo. pag-fit in. I think college is stressful na as it is. Yeah. And yung pag-keep up pa and pag-fit in sa mga peers mo, I think it simply adds another layer to that stress na nararanasan mo. Kasi, nung first year ako, same as Rika, but in terms of naman ako, sa mga kaklase ko, kasi meron sila agad, iPad, ganyan. Meron na silang mga gaming, may gaming laptops na kapag lecture, kami, sobrang traditional namin, Yeah. sobrang papel, ballpen, labas yan. Tapos sila, parang, sulat lang sa iPad, notepad, ganun. And, I think yung pressure na naramdaman ko nun kasi parang, ay,
parang mas convenient sa kanila na makapag-aral, makapag-review ng maayos ng mga Mm. subject, ng mga courses na tinuturo namin kasi they have all the means eh. Ako, parang all I have is yung pen and paper, tas talagang ano lang, kinig-kinig lang sa prop. Minsan, hindi pa kaya ng attention span ko na makinig. Mm. Ganon. And with that, parang yung pressure na nanggaling sa sarili ko is just that, yun yung mali ko dun na yung nakikita ko sa ibang tao, parang gusto ko rin na meron Meron ako ka. Yeah. agad-agad. And yun yung mali ko nung first year ako. Yun yung pinaka sobrang, ano lang, parang sobrang stress talaga. Na-compare mo Yeah. yung kung Yeah. ano yung wala ka tas meron sila, Yeah. no? Yeah, siguro ganun din sa akin. Probably that's why I asked this. Kasi, hindi alam ng iba na nape-pressure na pala sila. Kasi nagkakaroon ng comparison, Yeah. or parang dapat meron din ako and stuff. I also had that kind of experience na pressure. Siguro in general na lang, in college. Kasi, I belong to a group na very talented. Yes Like, naman. sila yun. Nasama lang ako. Charis. Hindi, feeling ko, yung group na yun, nung college ako, competitive talaga sila. Like, may ibubuga, ganon. May bitaw, kumbaga, in Gen Z. So, yung isa, ang galing niya mag-English. Like, even though Filipino yung course namin, siya grabe be. Sobrang, ang angas naman nito. Ganon. Parang sobrang galing niya, ang articulate niyang tao. And hanggang ngayon, parang nakikita ko siya na sabi ko, gusto ko maging kagaya niya when it comes to fluent ng pagiging English. Grabe siya. Tapos every time na magre-report kami, kahit PowerPoint lang yung gamit niya, tapos bibig niya lang yung gagana, ang dami mo nang matututunan. Isa lang yon, isa pa lang yon. Tapos yung dalawa, magaling magsulat. As in, mga poetry. Sabi ko, paano naman? Saan naman ako hugot ng experience? Parang ganun yung naano ko na parang, ang gagaling nila. Dancer, may mga dancer. Ganun sila eh. As in, hindi sila yung mga student na, ano lang, forma. Ano sila, talagang mayroon silang May dating. value. May dating Yeah. sila. So, nung nasama ako dun sa group na yun, sabi ko, ano naman kaya kong ibigay? Ganda lang. Parang Ayun po. sapat naman na yun. Oo. Parang sabi ko, paano naman ako mag-keep up sa kanila? Especially, yun nga, since parang kay Jared, sarili ko lang din pala yung kalaban ko. And, yun, along the way, siguro naman, thank you Lord, di ba? Lahat kami nagtulungan pataas. Yeah. And, grabe, lahat in honor. Ako hindi. Uy, iba pala yung kwento. Ayun. So, I asked this kasi yun yung na-experience ko. So, it's really exhausting sa peace mo, di ba? Yeah. Even sa time. Kasi, Yeah. since magdo-double effort ka eh. True. Kasi hindi mo sila kagaya. For example, yung means, sila nagta-type, ikaw nagsusulat. So, maraming factor kung bakit nagkakaroon ng pressure. Right? So, that brings me to our next question. Ready? Yes. Ready? So, do you ever feel like your worth is tied sa grades mo, sa GWA? So, GWA is the overall, di ba? Yeah. Average. Okay. So, do you ever feel like your worth or your value na nakatied dun sa grades mo? Sige, ako naman. Okay, go. For me, as if nanggaling ka talaga sa environment na consistently you're really doing well, Mm-mm. or most of the time, you're really performing, ganyan. I think, masasabi mo talaga na your worth is definitely tied to your GWA or Mm-mm. your grades mo in general. But coming into my college level na, I remember the time nung sa physics for engineers namin in my first year, second sem. Grabe, mga engineer pala ito. Yun, parang yung first long exam score ko is 8/100. And as someone na graduate ng senior high school with flying colors, I think that was the most devastating moment na natanggap. Kasi yun yung pinakamababang score na natanggap ko in Sa my buong life. buhay mo. Na first time ko magkaroon ng single digit up to 100 score. And Grabe. Yeah. Okay. yun, pag uwi ko, parang sobrang lungkot ko talaga, ganyan-ganyan. Pero yung pinaka natutunan ko doon is, I think, hindi dapat tayo mag-dwell
on that score for too long, especially Yeah. if mababa yung score mo, Mm-mm. ganyan. Bawi na. Kasi, yun nga, bawi na lang. Kasi marami pang mga assessments na pwedeng pagkuhaan. At hindi lang doon natatapos na dahil nakakuha ka ng isang mababang score is tapos na yung mundo, 'di ba? Hindi pa yun doon. Kasi, personally, pagdating mo ng college, sobrang madalas na magkakaroon ka ng napakaraming mababang score. And I think sobrang immune na ako dun ngayon. May armor ka na. Ang Okay. dami na eh. Ganyan. Pero what I can say to those students na tied yung personality, Oo. yung worth nila sa grades nila is that yung grades mo is just um, a reflection ng pinerform mo for a particular season. Yeah. Oh, And ganda Yeah. nun. It doesn't reflect who you really are as a person. Yes. So grades is just a number, kumbaga nga nila. But your self-worth is more than that. True. What he said. Copy paste. Hindi, thank you, Jared. I mean, for being vulnerable. I mean, we are not, we are not encouraging like, okay lang ang mababa score. But syempre, nandun yung Yeah. pinivote ni Jared na this is more. May more pa, di ba? Thank you, Jared. Mhm. So good. Ikaw, Rika. Actually, same lang din kay Jared eh. Kasi, nung high school ako, yun talaga, nasanay ako na palaging may awards or may honor. Mm-mm. So, parang, Napaka-achievers niyo so naman. parang nung nasanay ako, thought ko, sabi ko, dapat sa college, ako nito Parang, dapat may laude ako niyan. Mm-mm. Sabi ko, kasi parang hindi ko kaya na mawalan ng ng award ba? Kasi nasanay ka na buong buhay mo. Pero kahit na gano'n naman, parang, yung pressure kasi nanggagaling mismo sa sarili ko. Hindi naman sa mga taong nakapaligid sa akin. Actually, yung parents ko, okay sila sa kung ano man yung kaya ko. Pero ako sa sarili ko, sabi ko, hindi. Ano natin to? I-push pa natin. So, ayun. Before, ang feeling ko talaga din, nakatay yung worth ko sa jiwa. Sabi ko, highest honor ako. Ang galing-galing ko talaga. Ang galing mo Ang talaga. galing ko talaga. Magaling ka talaga. Highest honor ka na eh. High honor. Tas ayun nga, tas nang nag-college na, ayan na. Ibang talaga. usapan na to. Doon talaga, eto, dire-diretso ko bilang gumanon, no? Gumanon yung way of thinking ko. Kasi, Mm. sa college, iba talaga yung feel eh. Iba yung mararanasan mong challenges compared sa high school. And, kung kay Jared, physics, akin naman calculus. Alam nyo, kayo nahihirapan na dyan ngayon. Hindi na ako makakapunta dyan. Same kay Jared kasi parang sabi ko, yung president kasi namin yung nag-send ng scores namin through PM. Mm-mm. So, tapos nung sinend yung score ko, sabi ko, ala, nakakahiya nakita nung president namin. Sabi ko, dapat ako lang makakaalam. Wala. Although, hindi naman kami sinishame ng president namin, pero for me, parang nakakahiya, nakita niya ang baba, hindi man lang pumasa. Parang, lang, di pa umabot ng 10? Ano? Same Eight. with Parang Buti di pa ka nga, umabot ng 10. 8 yun. Sa calculus. So, ayun, parang yun yung naging turning point ko na hindi mo dapat yung worth mo sa magiging jiwa mo. Kasi kagaya ng sinabi ni Jared, age tuloy. Age. Grade is just a number. naman. Grade is just a number na parang hindi naman nun nasusukat kung anong klase kang tao. Like, hindi naman may kita, mataas jiwa mo, so mabait ka. Mga ganon. So, it depends pa rin talaga. So, ayun, yun yung experience. Okay. So, same like you guys. Kaya nung nasabi ko kanina yung about sa Latin honor. Kasi hindi ako graduate ng Latin honor. Like before, kagaya nyo rin, I was an achiever. Like, alam ng parents ko na matik every quarter akit sila ng stage. Yeah. Every end of the year, school year, matik akit sila ng stage. Pero tapos, dagdag ko pa doon na expectations nila, hindi ka dapat mag-girl ng line of 7. Tapos, yung high school ako, hindi ko na-experience yung mga dapat daw line of 9, ganyan. So, mandun yung pressure. And hindi naman, thank you naman sa pressure, mama. Mahal na mahal kita, ma. Pero ayun, nung college ako, medyo nagkaroon ng shift eh.
Math yung bumagsak sa Mm. akin. Yan, teacher. Naiyak ako Mat talaga yung ano noon. natin Oo. Tapos, alam niyo ba, minor ko pa siya. Tapos, sobrang devastating ako nung mga times na yun. And hindi ko alam paano mag-cope up. Talagang kailangan mong ilaban yung sarili mo. And nalaman ko na hindi na ako magla-Latin honor. First year pa lang. Kasi sa amin, sa university namin, dun sa CVSU, malalaman mo na agad eh. Kasi Mm. makikita Yeah. mo na agad sa grades mo if Yeah. pasok ka sa sa Mm. Latin. Mm. Even though pasok yung GWA mo or yung overall average mo, pero yung isa mong Great. grade, Yeah. hindi na pumasok dun sa Latin honors or requirements, ligwak ka na. Yeah. Mhm. So, first semester, first year, alam ko nang wala na ako. So, sabi ko, paano pa? Paano pa ako, mamomotivate yung self ko? Papunta dun sa fourth year, first year pa lang wala na. Pero look me now. I mean, kung ngayon na ako sa position ko ngayon, as a working person, as a young adult, I realize, hindi ko pwedeng i-tie yung worth ko or yung value ko to something temporary. Yeah. Like, kung nilagay ko yung value ko, yung identity ko, Mhm. on that grade, on that particular season, parang, it's just a season. Hindi mo yun ikaw as a whole. Yeah. Diba? Sabi ko, Lord, buti na lang talagang inangat ako ng Lord. Si Lord na talaga yun. Kasi, nung naranasan ko na yun nung high school expectations ko, gusto ko maging honors, Yeah. ganyan. Pero hindi pa ako marunong mag-divert kung paano mag-cope up before. Pero nung nag-college ako, wala naman akong choice kundi Mm. maging okay. Yeah. Wala Yeah. naman akong choice kundi ipagpatuloy yun. Wala naman akong pwedeng mag-back out na lang kaya ako, ganon. Hindi naman siya ganon eh. So, what I did, even though yung one grade na yun, sabi ko, gagalingan ko na lang sa iba. I mean, kung saan yung forte ko, kung saan yung niche ko, kung saan pa, I mean, ayun, nag-enjoy naman ako. Yeah. Di ba kasi parang nung hindi na ako nakafocus sa grades, ang saya na ng college life ko. Ay, Agree. Alam ko yun, na-heal na ako eh. Ganun, okay na ako eh. So, parang mas madali nang pumapasok sa akin yung lessons. Ang saya na magpasa ng mga essays, ganyan. Kasi dati parang feeling ko, kailangan ko mag-submit, ganun. Pressured. Yeah. Pero nga, now, ayun nga, since healed ka and you're doing the education ng masaya, ang dali ang daling magpasa, di ba? So, ang daming ayan. So, okay, when those, heavy seasons, alam ko naman, lahat tayo, may heavy seasons ng college. Yeah. So, speaking of burnout, speaking of yung mga sinabi ko kaninang setbacks, you as a self, when you personally feel lost or unmotivated, ano yung mga first small step na ginagawa ninyo para mag-bounce back? Or, gusto nyo naman ulit mag-aral? Sa akin naman, ang first small step na titake ko talaga dyan is prayer. Mm-mm. Palagi, Right. sa tuwing I feel like, parang sobrang pagod ako. Mm-mm. Parang ayokong gumawa ng anything. Kasi, meron talagang point sa buhay ko. Like, this year lang. Sabi ko, ba yun, tinatamad ako magpasa ng kahit ano. Like, ayokong Mm-mm. gumawa. Sabi ko ganun. Tas, mag-isa ako sa kwarto. Bigla akong magkasalita. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi ko, ano po bang dapat kong gawin? Please guide me. And then, ayun na, tuloy-tuloy na yung prayer ko. And then, kasama makatulugan ko yan. Mm-mm. And then, when I wake up, parang refreshing sa pakiramdam. Really. Kasi parang nalabas mo yung sama ng loob na hindi mo malabas sa iba. Mm-mm. Nalalabas mo tanging sa kanya lang talaga. So, for me kasi si God yung nagiging, ko talaga, personal diary. Siya ang Right. palagi kong kinakausap kapag mayroon ng problema, kapag mayroon ng mga hindi maintindihan. So, ayun yung first step ko. And then, after that, rest or pause. Yun talaga. If Mm-mm. I feel like wala talaga akong gana, baka it's time to have a break na muna. Mm-mm. Ganun. Mag-rest na muna ako and then, kapag na-recharge na, balik na ulit. Balik na. Yeah, and then with guide of God, mamomotivate ka na ulit, ganyan, makakabalik ka na ulit sa kung ano ba yung path na tinatahak mo, kung ano ba yung ano mo talaga sa sarili mo. So, ayun yung sa mga una kong step na ginagawa Pray. para, prayer, rest, tapos parang, go back ka na sa life mo. Parang, pagkatapos ng pause, i-play mo na ulit yung Play. buhay mo. Wow. Pray,
Pause. Pause, and then Play. play. Good. Yan. Wow, pwede. Triple P. Hindi mo Oh. kakalabanin yung ibang preacher Yeah. dyan. Pero yun yung ano talaga, parang effective sa akin na method para makabounce back ako sa kung meron man akong na-feel na unmotivated ako or hindi ko talaga kayang gumawa ng kahit ano sa buhay ko. Mm-mm. So, yun. Okay. So, wait lang, Jared. Kasi parang ang naisip ko, iba yung asset ng mga Christian students. Yes. Kasi may Lord. True. Yeah. Uy, kasi iba yung confidence na pag meron kang Lord. Alam mong okay yung future mo. Yeah. Alam mo na may Yeah. mayroong kasama, be. Yeah, Ganun. true. Ayan. So, sobrang nirarally talaga yung gospel sa campus. And Yeah. maganda na may mga churches na nagre-reach out sa campus. Para alam nila, di ba? Na may Yeah. kasama pala sila. Yes. And rest. Tama ulit, pray. Ay, Pray, Pray, pause, pause. play. Ah. Yan. by Rika Lee. Pwede na. Okay, how about you? Yun naman, sa akin naman, so, when I really feel na unmotivated ako ganyan, Mm-mm. or parang, yoko na, tigil na natin tong edukasyon. Yung buong edukasyon pala. Yan, same kay Rika, yung first course of action ko talaga is to really pray about it. Amen. Yun, siguro, nung nagsimula ako mag-church, prayer really is Yeah. a large part na ng buhay ko. So, sa lahat ng problems na nararanasan ko when it comes to my school, yun, I bring it to God. Amen. I bring it to God first. Kasi, nagpe-pray ako, minsan, yung pinagpe-pray ko, oh Lord, papasabaw sa subject na to. Kasi, Lord, sobrang daming prerequisites na ito. Like, prerequisite, diba daw, mabasa mo? Yeah. Opo, para matake ko yung 3 subjects na to in the next Yeah. school year. Oh my Ganun. gosh. Lord, kaya ko ba to? Lord, papasabaw. Ganyan. Kasi, yung prayer talaga, parang sobrang, ayun yung way ko para makausap ko si God. Yeah. And when you really pray and you are really honest, you really have an honest conversation with God, dun talaga, He will do the rest. And I Okay. pray not because I know everything already na gagawin ko in my next step. I pray because I don't know. Ay, I Sabog. pray because I don't know. Yes. Yun, Jared Lu. yun. Kaya parang sa lahat ng mga struggles ko when it comes to school, ang pinakaunang ginagawa ko talaga is to pray. Binibigay ko kay Lord and alam ko na He will do the rest. Same as Rika. Then rest and then yun nga, play. Sobrang powerful ng prayer talaga. Oo, sobrang dami yung wisdom, ha? Sobrang daming wisdom ng mga batang to. So, I love that for you guys. So, yeah, yun yung dapat na first step natin is to pray. Yeah. Mm. And I think I would like to add dun sa kung paano rin mag-bounce back. Siguro probably having a right circle Mm. Yeah. ng friends. Yeah. Kasi it's either bumagsak ka, tapos yung friends mo, tara inom. Alak, ganyan, bisyo. Mali, ganun. Mali. So, may iba tayong way to cope up. And siguro yun yung having a right circle of friends. Yeah. Yeah. And siguro, yun yung one thing na dapat matutunan. You really need good friends in college. Yes. Mhm. 'Di ba? So, yung people who will remind you when you forget na, it's okay, kaya mo ulit yan, you can Yeah. retake, 'di ba? So, I'm so thankful to God kasi I am also guided ng mga good friends. Yeah. Na parang to push you more, 'di ba? Hindi yung hihilahin ka pababa. Yeah. Kasi uso yan sa college. True. Oh, hindi kita papahiramin ng syllabus ko, hindi kita Yeah. hindi kita bibigyan ng ano ko. So, kasi survival of the fittest Yeah, nga true. daw pag college. Kanya-kanya. Pero what I love about sa college is yun nga, yung good friends. And I know nung college ako I belong to a good friends. Yes. Circle of friends. Ayan. So, for me, creating those right space is where healing starts. Kasi pag okay ka, di okay yung mga friends mo, okay ka rin. I mean, Mhm. may kasama ka eh. May kasama kang iiyak, ganyan. Gaan gumalaw ate. Oo, ah. magaan, Yeah, di ba? true. Hindi ka nag-feeling mo. You don't have to pretend. Ay, Diba? ayan. Right. Tama yan. So, it all comes down then sa, siguro pangalawa, it all comes down to having a right mindset. Yeah. Mm. Right people, pangalawa, right mindset.
You wanna know why? Kasi, if yung mindset pa lang na bagsak ako, wala na akong kwenta, hindi ko na to kaya. Doon pa lang, mai-ingrain na ng brain mo. Ang wonderful ng brain. Kasi, yun yung nagiging alert mo na. Pag sinabi mo naman na, no, think positive, I'm gonna do it, I'm gonna retake it, I can do this, nandun yung may energy na, may something na nagpo-push sa'yo to do better. Yeah. Pero kapag ang sinabi ng brain mo, pag binuka ng bibig mo na, hindi na, wag na lang, ibagsak ko na lang lahat. Ay, ibabagsak mo talaga siya lahat. So, mindset really comes before action. Yeah. Yun talaga siya. So, okay, having a right mindset and solid community really makes the difference if you wanna try to reset. Yes, Right? yes. So, okay. This brings me to bigger picture. Okay? So, Anna's question. Jump tayo sa next question. Okay. About the system we're in right now. Since we're talking about friends, we're talking about the system sa school. Does school today genuinely sharpen your mind and teach you how to think? Or has it mostly become a cycle of chasing deadlines, requirements? So, ano sa tingin niyo? For me, ate, in my academia and Go. in our curriculum, kasi both parang academics, deadline, and yung actual na Yeah. pag-fulfill ng mga requirements nandun. But, yeah, minsan nga kailangan both siya in a way na kasi minsan kailangan na, uy, gagawin ko na to kasi malapit na mag 11:59 p.m. Ganyan. Okay. Ang Ganyan. Oo. Or gagawin ko na to the day before na lang kasi ganito ganyan. So, it boils down to the mindset ng mga gumagawa at ng mga nagpapagawa rin in general. But, I think, ako, in general, I think it depende talaga sa school na meron ka eh. Kasi, if yung school mo, binibigyan ka ng chances, ng opportunities to be out there, Yeah. to be hands-on, to experience things na kailangan mo talaga on your field, I think you really belong to a blessed school where, kasi, dun pa lang napapractice na what it's like to be out there. So, kasi, like, in our school, sa program namin ngayon, I think, sobrang hinahasa kami, like, tasang-tasa talaga, Yeah. how to think critically. Yeah. Kasi, pagdating namin sa labas, we're gonna build structures, we're gonna build buildings, yan, ganyan. Kaya, parang ngayon pa lang yung, kumbaga yung baton ng mga teachers is yung baton na nagre-represent ng mga experiences nila, ng mga nararanasan nila on the field, sa construction. Parang, ito na yung, during our college time, ito yung pinapasa nila sa amin. Yeah. Para pagdating namin sa labas, we know what to do na. Kasi, yun nga, parang nakapag-site trainings na in the future. May Naka-check, field training. Parang ganun. Parang generally, it really depends on the school if nabibigay ng school yung sapat na natututunan natin, not just theoretically, but also practically kasi nagkakaroon tayo ng hands-on experience. I think that makes the learning experience much more meaningful. Yeah. Okay. At least, good thing na nandun kayo Yeah. sa magandang school, right? Okay. So, for me naman, actually, almost same lang din kay Jared. Kasi, depends sa school, but also for me, it also depends on the student. Okay, Yeah. go. Kasi what if yung school na yon binibigyan ka nga talaga ng magandang opportunity na makapag-aral. Like, finifeed na sa'yo yung mga ganun. Pero, yung mismong estudyante, mismo yung parang binablock yung opportunity na yon. Parang ganun. Parang siya mismo yung hindi tumatanggap. And, ako personally na-experience ko yung ganun. Kasi sa namin ngayon curriculum, halo yung online classes sa face-to-face. So, yung particular major ko kasi, more on online classes talaga siya. So, ako naman, palagi ako nasa bahay. Sabi ko, naku, madidistract talaga ako nito. Parang wala akong matututunan. Kasi 3 hours din yung duration niya. Puro math. Puro math pa. Ganyan. Tapos,
na-realize ko yung bagay na depende rin pala sa student kasi because of my mom. Kasi si mama, pagdadaan siya sa kung saan ako nag-online class, maririnig niya yung sinasabi ng prof ko eh. Mm-mm. Tapos may kita niya ako hindi nakikinig. Ganun. So, sabihan niya ako, makinig ka kasi lahat ng sasabihin ng prof mo, may kabuluhan yan. Para sa'yo yan. So, ako naman, tigas ng ulo ko, hindi talaga ako nakikinig kasi sobrang distracted ko sa bahay dahil online class. So, ayan, nagbunga, di ang baba ng mga scores ko sa kanya. Ayun yung fruit. Ayun yung doon yung mismong proof na tama nga pala yung sinabi niya. Sabi ko parang, dapat talaga nakinig ako kay mama. Parang mga ganun na realization mo. Kasi, tama nga naman na kung meron nga magandang, may privilege ka na makapag-aral sa magandang school and maganda yung curriculum na binibigay sa inyo, depende rin sa student kung tatanggapin niya yun eh. Kung maayos niya bang gagamitin yung natutunan niya para mas matuto. So, ayun, actually, for me, depende sa school and also sa student. Malaki rin yung Yeah, factor malaki rin ng yung factor ng students. ng student na gusto niyang mag-aral. Na gustong-gusto niya talaga matuto kasi merong mga times na pinifeed na nga lang ng prof minsan yung mga information sa mga bata pero ang mga student ang tumatanggi. May mga ganong instances na So, ayun lang naman yung form. Okay. So, for me, in my own opinion, school din kasi, 'di ba, dapat space for discipline, 'di ba, Yeah. for guidance, and dapat pine-prepare ka niya sa real life, Yeah. right? So, it's so heartbreaking for me to see how many students get stuck just trying to survive the next submission. Kasi parang at some point, no, gawin mo na lang yan kasi kailangan ipasa. Yeah. Nawawala yung competency, nawawala yung real essence ng school. Kaya minsan iniisip ko, marami akong times pala before, nung college ako, question ko, para saan ba to? I mean, someone na para saan ba to? Ganun. True. I mean, ako rin naman, graduate na ako. So, medyo nakikita ko yung bigger picture na, ang daming curriculum sa school, pero hindi naman nagagamit. Sino ba yung algebra? Hindi ko naman nagamit. Parang mga ganon. I mean, in a shallow, conversation. For example, yung mga Pythagorean theorem, hindi ko naman siya mahanap ngayon eh. Parang mga ganon. Yun. So, at some point, medyo, dahil may ganon akong moment, nadidistract ako. Na parang hindi ko makita yung purpose. So, dapat pala, philosophy na lang ako. Parang gano'n. So, ayun, kidding aside, ang gusto ko lang sabihin na school, na burden na, parang burnout na yung mga teachers sa sobrang daming gustong ipagawa ng education. Na parang sobrang gusto nila ipagawa lahat ito, ituturo lahat ng teacher, tapos buong araw tatanggapin ng estudyante. Yeah. I'm speaking sa high school. Kasi sa college naman is okay. Sometimes. Pero pag sa high school, doon ako medyo na-heartbreak sa system ng DepEd. Kasi, ang dami, burnout na yung mga teachers, di ba? Minsan nga teachers parang tuturo ng vaccine eh. Na parang sila pa yung magdi-discuss nun. Sabi ko, paano yun? Paano mag-grasp ng students yun? Eh, hindi naman nila dapat, buong araw, nandun na sila sa school, tas ayun pa yung matatanggap nila. So, at some point, for me, for example, may mga journalism. Nag-OJT kasi ako. So, may mga times na sa OJT, nung nag-OJT ako, may alam niyo yung SPA classes. Yung may mga special, Yeah. oo, parang Parang sila yung top room. Ano man tawag doon? Star. Ay, Star star section. Star section pala siya. So, every time na, since star section nga siya, ang daming na pull out na students. Kasi, kailangan nila excuse. May yeah. workshop, ganyan. Meron silang meeting. So, ang dami nila na nami-miss. Yeah. Tapos, gusto pa, dapat daw mandatory, may extracurricular ka. So, paano na, 'di ba? So, medyo napapaisip lang ako sa system. Kayo ba? Masaya ba kayo? Nung high school? Sa high school, parang Oo. ganun nga eh. Parang,
yung pinapagawa kasi ng mga lesson more on general knowledge. Oo. General. So, parang isasaksak nila lahat yun sa students. Tapos 7 subject Diba? pa or So, ganyan. tapos parang, yun nga, dun mapapaisip student, parang gamit ko pa to pag-graduate. Oo. Parang, ano ko ba to? Maalala ko ba lahat ng to? So, ayun. Pero pagdating naman sa college saad ko lang sa college. Kasi, ang experience ko sa mga prof kasi sa college, prangka sila eh. Iba na, no? Iba talaga. Parang, kung ayaw mo mag-aral, okay, edi wag ka mag-aral. Oo, Ganon ibabagsak ka na sila. lang. Bahala ka dyan Yeah. talaga. Hindi kaya sa high school na kakausapin ka muna. Oo, ibe-baby Tapos, ka pa. tapos sabihin niya, nak, gawin mo to para makabawi ka ha. Oo. May ganun eh. Eh, sa So, college, wala na, talaga. Hindi mo pinasa, guho na Yeah. yung building mo. Parang ganyan. Mga ganun. Okay, ikaw. Siguro ate yung high school, for me kasi, ang saya ng high school ko eh. Masaya rin naman. Parang, ang Oo, minds- ano yan eh. Lahat ng achievement, kinuha niya. Hakot Awards. Siguro aside from that, I think naman yung perspective ko about this is parang yung high school, kaya sobrang broad ng mga subjects na meron tayo, Sige, di ba? go. Kasi parang 9 subjects ata yun sa curriculum, di ba? Parang English, Math, Filipino, Oo, MAPE, ganun. May mga ano. Parang I think, since bata pa naman yung mga nag-aaral, di ba? Parang I think that's the time where dun sila nag-explore sa kung ano man yung pwede nilang maging tahakin or courses in the okay, future. Pwede. Ayun yung parang, in my perspective, yung haven nila where they can parang think yung mga things na, oh, I want to pursue this kasi ito yung nagustuhan ko during my high school. Oh, this became so memorable and nag-impact to sa life ko and I want to parang share this impact also sa future. Parang mga ganun. Parang for me, kaya siguro ganun ka-broad yung mga subjects during high school. Kasi parang as mga bata, parang yun yung gagawing parang exploration para mapunta ka talaga sa kung anong gusto mo. Kaya pagdating din ng senior high, 'di ba? Iba-iba yung mga tracks natin, Oo, yung right. strands natin kasi parang doon i-align kung ano yung gusto natin. Pero hindi naman din natin masisisi kung until senior high is hindi pa rin na-figure out. Yeah. So, it's a matter of exploration for me, yung mga subjects na natitake natin in high school. Okay. Okay, don't get me wrong ha. Kasi ako naman ay standing from the perspective ng graduate Yeah. na. Yeah, Kasi yeah, sabi yeah. ko, Bing, pinagganda puyat-puyat ko to. Tapos hindi naman pala magagamit. Parang ganun. So, ako naman, ang takeaways ko doon, like, school, yeah, discipline. Mm. If ang bata hindi marunong sumunod sa instruction, paano pa siya sa real world? Yeah. Kasi, for example, alam niyo ba, meron kami mga exam. Tapos, sabi capital letter daw. Tapos, hindi ka nag-capital letter. Yeah. Hindi yun counted. Yeah, mali agad. And ganun din sa work. Siguro if na-explain yon ng mga teacher, hindi lang na-i-impose, probably may impact eh. And speaking of teachers, ayan, i-share nyo later yung yung siguro tumatak talaga na teacher sa inyo. Yeah. Okay. Okay, so kasi sabi ko, grabe, may mga strict teachers talaga. Like, Sobrang dami. pero mahal na mahal ko yun. True. Kasi grabe sila. Grabe sila grabe nila i-divert yung bakit mo kailangan tong gawin. Kasi as someone na nagko-question, malaki yung gano'n na i-explain nila. Hindi lang din sila yung nagko-comply kasi kailangan yung malaman. Ganun. So, probably, yeah, pag hindi ka nagpasa on time, ganun din sa work. Yeah. Magugulat ka na lang, hindi ka na kasama doon sa meeting kasi hindi ka nagpasa on time. Yung mga ganun. So, maraming values sa school na natutunan ko. And I think I'm happily adopting it sa work. Kasi doon pa lang sa school, guided na ako. Doon pa lang sa school, in-embrace ko na may system. And it's not for me na para i-box. Na parang, dito ka lang. Dapat mong sumunod. And even naman in real world di ba pag nag-work ka, kailangan mo rin sumunod kung ano man merong organization or anumang process yung meron sila. Right? So, okay. So, also, proceed tayo dun sa teachers na sinasabi natin. Kasi nga, since we're talking about like guidance, di ba? So, siguro probably share a 2 or 1 teacher
that gives impact sa life nyo or yeah. Check nyo muna kung pwede sabihin yung pangalan. O go, Rika. Akin, dalawa eh. Okay. Isa sa elementary, and then isa sa senior high. Sa elementary, si Ma'am Salinas. Hoy! Ang tanda ko na teacher ko rin yan eh. Totoo ba? English? Hindi. Ayun lang. Iba. Ano siya? Math ata. Hala, wait lang. Ba't Yeah, nga yeah. ba siya? Oo, ata, ma. PES. Yeah, Okay. PES. Okay. So, ayun. Tanda ko nun kasi grade 5 ako that time. Tapos, bakit siya naging impact sa akin? Kasi, parang one time, lumabas kami ng PES nun. Hala, ba't ka nag-cutting? Hindi, kasama ko siya. Tapos, Kasama siya mag pinakain niya ako sa Carden. Alam mo Oh, ba yun? oo. Yeah. Sa NG Pinakain yan. niya ako. Sabi, nagulat ako nun. And then, nakasulubong ko pa ata yung kapatid or pinsan ko that time. Sabi, bakit ako nasa labas? Ba't ako nasa playground, dumaan? Ayun, so, another thing pa, yung mga kung may food siya, i-share niya sa akin talaga. So, ano sa isip ko nang grabe naman si ma'am. Mukha ba akong, ang payat-payat ko bang tignan? Kasi that time nag-feeding program din ako. Oo. So, ayun, ang payat-payat ko ba? Pero ayun nga, one more thing din na naging naalala ko siya palagi. Kasi, nung kinausap niya yung mama ko, sabi niya, alam mo, ano talaga ni Rika, kasi siya ang nag-bring ng ng achievement sa section na to. Sabi ko, ma'am, wow, Grabe naman. grabe naman niya. Grabe Grabe naman yan. Hindi, kasi during that time, sali ako ng sali sa mga contest. Mga quiz bee. Yan, Oh, ganyan, okay. sali ako ng sali. Tapos, yun, parang narinig ko kay mama, sinabi niya yun sa akin. Sabi niya, ano ba ang ng teacher mo? Kasi ikaw nag-bring ng parang, parang mga awards sa kasi dati daw, wala naman daw talagang may Parang interest yung ba? mga handle niya. Yeah, You are mga the handle light. niya, Oo. gamit yung section na yun. Ay, bongga ka Walang naman. Uy, nawala na lahat ng yun ngayon. Pero yun, Nag-expire na. kaya ko siya naging palagi naalala kasi sobrang bait niya. Parang tinuturing niya talaga akong anak niya eh. Kasi, She goes beyond yeah. Parang yung care niya sa akin, hindi lang bilang isang estudyante. Parang pinapanap niya talaga na siya yung pangalawang magulang namin sa school. Oo. Diba? So, Okay. ngayon, sobrang nakakatuwa lang. Hi, Ma'am So, ito naman, Salinas. yeah. So, next naman, teacher ko na senior high sa pre-calculus and basic calculus Wow. naman. O, sa PLMAR to. Hi, PLMAR. Si Ma'am Nico. Okay. Ma'am Nico, kasi, I remember, siya parang, stricto siya, but at the same time, she knows how to have fun. Nakikisabay siya sa mga jokes namin. So, ayun, ang ko talaga sa kanya, stricto kasi parang, hindi siya ngumingiti. Parang, ang niya sa amin. Tapos, Yung first impression niya, yeah. Tapos, naging niya ako, student assistant. Adi, Wow. hawak ko Ay, mga grabe ka naman. index card Oo. ng mga kaklase. Sa'yo na to. Hindi naman, pero ayun yung experience, naging student assistant. And then, nung, Ang galing mo. Palakpakan nga natin to. pero nung nung parang bigay na ng grade, parang minessage niya ako noon one time, sabi niya, anak, parang may concern lang ako sa grade mo. Kasi Anak, nakita ko iba mong pangiti-ngiti lang grade." ako Hindi, kasi parang ibang subject, concern niya sa ibang subject, kasi nakita niya yung grade ko sa ibang subject. Sabi niya, parang ka dito, parang mababa yung grade ko dito, parang 70, line of 7 ata, or line of, basta ganun, parang bagsak. So, parang minessage niya ako, sabi niya, anak, kausapin mo yung teacher mo dito, kasi baka mamaya na mali lang to. Na mali lang. Tapos, thankfully, na mali lang yung grade na doon. Kinabahan yun. Oo, sobrang kabado ko. Sabi ko, hala, chinat ni ma'am? Sabi ko, to? Pero, yung time na yun, sobrang thankful ko sa kanya. Kasi, kung hindi niya sinabi yun, hindi ko, parang malalaman ko siya, bigayan na ng card. Oo, And nasa then parang- portal na. Parang mawawalan ka na ng chance na mapabago. Or meron namang chance, pero hindi mo siya agad-agad ma-resolve. So, ayun, sobrang thankful ko sa kanya kasi, sinabi niya yun sa akin, nagawan ko agad ng paraan. And super thankful kasi grabe din yung care niya sa students niya. Na tipong, siguro sa ibang students din ganun siya. Kapag may nakita siyang sa grade ng student, ganun din yung gagawin niya. So, ayun lang, sobrang nakakatuwa lang sa puso kasi, talaga, may kita mo na yung teachers mo may care para sa'yo. Yes. Hindi ka nila tinuturing na parang part of their job lang. As their teacher, 'di ba? So ayun, parang tinuturing ka na talagang malapit sa kanila, ganyan. So ayun, yun yung mga experience ko sa teachers ko.
Favorite ko silang dalawa. Tsaka yung mga ganyan, hindi yan bayad. Yeah. I mean, hindi sila well compensated to the point na kailangan pa kitang i-PM. Parang ganon. Kasi it's out of their job na. And True. sometimes, yung ganong mga teachers, yun yung mga dapat, ayun, i-appreciate pa natin. Yeah. Kasi, they're going beyond the four walls Yeah. of the room para lang maturuan ka. Yeah. Yan, for example, si Ma'am Salinas, 'di ba? Na ilalabas Favorite ko mo. ba? Grabe naman, ba't ako hindi nilabas? Ba't wala ka sa Carlens? Oo, so, yung mga ganon, it's Yeah. something na maaalala. Isipin mo, grade 5 ka pa nun, ha? Yeah. O, tignan mo, naalala mo pa. Anong Yeah. flavor ng pizza? Ayun, so yeah, and even Miss Nico. Yan, Ma'am. di ba? Yung mga ganon. Kasi actually, parang dapat wala na silang pakialam dun sa grade mo sa ibang subject eh. Kasi di naman nila hawak yun. Real. Di ba? Di naman sila sasahod kapag Yeah. ano. Di ba? So, thank you, teachers. Yeah, thank you. Ikaw, Ja. Yun guys. So for me naman, siguro kung may Ma'am Nico ka, ako may Sir Nico naman ako. Ay, wow. Wow. May Yan. ano pala. Pag mga Nico, mabait. Dalawa yung teachers na tumatak sa akin so far. Go. Sa buong education journey ko. Una si Sir Nico. I think si Sir Nico is nagturo, parang if there's one line na natutunan ko sa kanya is, and it's that na you know yourself better than others, ate. Parang ikaw lang ang makakaalam sa sarili mo kung anong makakaya mong gawin at yung mga hindi mo kayang gawin. And hanggang ngayon parang sobrang na-embrace ko yung line na yun. Kasi ayun yung line na lagi kong nire-remind sa sarili ko na there's so much more pa na marami pa tayong pwedeng i-explore na mga skills. Kasi parang di ko aakalain na magiging writer din pala ako in the future. Right. Magiging photographer. Parang pagkatapos mo sa paglabas mo ng school, di ba? Ganun. So, sobrang dami pang hinahanda si God for your life. And yung pangalawa naman is, si Sir Nico kasi, parang subject teacher ko siya. And yung pangalawa naman is, advisor ko siya sa student council, si Sir Von. Si Sir Von naman, ang pinaka tumatak naman sa akin sa kanya is, parang kapag nahihirapan ka na, it's okay na to ask for help. Kasi, sa org namin, parang, sobrang gaan lang nung term ko as SSLG president during my time. Kasi, President. parang yun yung time na hindi ka mag-isa. Meron kang mga peers, may mga co-officers ka na handang sumalo for you. And what's amazing in that kasi parang hindi na nila inaantay pa minsan na mag-ask ka ng help. Kasi sila na mismo yung lalapit sa'yo kasi nakikita ka na nila na nag-i-struggle, nahihirapan. And one more thing is yung advisor ko is ganun din siya sa amin. Kaya parang one time na nagkakausap kami na parang parang sabi niya minsan okay lang na humingi ng tulong. And minsan kasi yung tulong parang naiisip pa natin na Weakness. kahinaan siya ganun. But it takes humility to ask for help. Ayun. Yeah. 'Di ba? Parang kailangan humble. Iba yung humbleness na ilalabas mo or nasa personality mo para mag-ask ka ng help kasi you're just a person na nahihirapan. And I think yun yung isa sa mga tumatak sa akin. Silang dalawa in my whole education life, si Sir Nico and si Sir Von. Talagang yung mga yung mga pantatak sa mga notebook, talagang ginanon. Meron pa pala nun? Okay. Thank you so much. And siguro, salute doon sa mga Yeah. ganong Salute. teachers. Right? Kasi they are, carrying the whole education. Na parang sobrang dami ng news today, mga articles saying na, ang hirap na mag-aral. Pero those kind of teachers, di ba? Sila talaga yung nagbi-bring ng light. Yes. And I also have that kind of teacher. Siguro I have also two. Si Miss Padua, math teacher. Many people, close friends, my family, know na I hate math. But I love math because of her. Nung grade 8 ata ako nun. Grade 8, yeah. Kasi, she can totally discern if a person is disciplined, is trying, ganon. Kasi, ilang beses niya akong kinonsider.
Kasi sobrang slow ko talaga eh. Yung alam na ng iba, yung integers, yung fractions, ako parang back to basic. Ganun ako kaano sa math. And she's more than that. She's very gracious. Tapos, sa kanya ko nga lang natutunan na magkaroon ng line of 9 eh. Na math. Well, of course, sa iba. Tapos, yeah, she just do yung work niya. Ang galing niya, as in. Tapos, ang ganda parang handwriting niya. Ayan, iba siya, nadidiscern niya talaga if, alam mo yun, very streetwise siya. Alam niya pag niloloko lang siya ng students. And, I think yun yung, kailangan nating mga teachers. Very strict. Yeah. Strict siya eh. Masungit siya, hindi yun ngumingiti eh. Pero, every time na, pag nagtuturo na siya, iba siya. Para siyang may power. And, yung power na yun, siguro yung pagiging genuinely pagiging genuine niya sa bata. Kasi nakikita niya na nag-i-strive, nakikita niya nagtatry. And siguro that's beyond the competency na kailangan mong maaral. Kasi siya, may depth pa siya eh. Na parang, she's trying. She's giving another grace para lang makapasa tong batang to. And, second, siguro, strict din siya. Alam ng buong Campus. high school na very strict siya. Lalakad lang siya sa hallway. Pero makikita mo yung kilay niya, nakataas niya. Tapos, nakaabang na siya pag late ka. Ganun. Kasi siya yung nag-aabang doon sa campus minsan. So, very strict siya. Tawag sa kanya ng mga students, Mommy G. Oo, Mommy G siya. Kasi very mom siya. Nakasimbat ka naman malilate, tapos paulit-ulit mo pang sinasabing traffic, tapos sasabihin niya, sana pumasok ka ng mas maaga kung alam mo palang may traffic, ganon. So, si Mami G, if you saw her nga sa hallway, talagang kikilabutan ka. Ganon yung vibe niya. Pero, alam niyo ba, kagaya mo, student assistant, ako naman mini-me, twice a year. Ganon siya. So, I appreciate her so much. Kasi, she taught me how to honor time. Yung how to become more disciplined. Kasi sabi niya, katingin niyo ba gusto lang namin to ipagawa kasi gusto lang namin pero 'di ba it's more than that. Those kind of teachers talaga. Sila yung nag-carry ng broken system sometimes Yeah. na grabe sila yung gem. And I think tayong mga students kailangan mas maging respectful pa tayo sa kanila, Yeah. mas maging appreciative pa sa mga efforts nila. So yeah, before we wrap up this conversation, 'di ba? Kasi medyo sa tingin ko na grasp na natin yung mga sa system, sa teachers, sa students. Kayo, what's your thought? Like, how would you encourage someone na ayaw na? Ayoko na lang, wag na tayo mag-aral. Ayun, Ganun. mag-aral. Oo, usually, what do you say? Sige, ako muna. Ay, sorry. Ate, for me, learning is something that should not be literally forced. Kasi yung mga utak natin, yeah. hindi naman na yan gagana pag hindi na talaga kaya. Mm-mm. Yeah. And marami tayong information na mapaprocess talaga as we study, di ba? But, Mm-mm. and it could be mentally exhausting to the point na nababurnout na tayo. Mm-mm. And like nung mga sinabi namin kanina, ni Rika Lynn, we pray, di ba? We pause, we play a let. But if there's one thing na masasabi ko dun sa mga students na ayaw na nila Mm-mm. mag-aral or parang gusto na nilang tumigil, ganun. Ang masasabi ko lang sa kanila is to rest. Parang it's really okay to rest kapag hindi na kaya ng brain mo or ng katawan mo. Resting doesn't mean na tinatamad ka. Resting doesn't really equate to giving up. I Oo. think resting is something that you allow yourself to have space enough to move forward. Kasi Nice. nagpapahinga ka dahil syempre nag-rest ka. And Mm-mm. from that, you gain energy to move forward again. Good word. So, sa mga students siguro na nahihirapan ganyan or ayaw nyo na mag-aral ganyan. Kasi it's really normal to feel like that. But what's important na gawin nyo is to really rest. Mm-mm. Take a pause and bounce back ulit. Mm-mm. Yeah. Laban ulit. Mm-mm. Yeah. Almost same kay Jared yung masasabi ko. Pero ang
Una muna, of course, yung nafe-feel nyo is very valid. Um, Talaga nakaka-stress yung school, mabu-burnout ka talaga, mawawalan ka ng gana halos sa lahat. Pero always remember na meron kang God na nandyan para sa'yo palagi. And Mm-mm. first thing to do, surrender everything to Him. Amen. 'Di ba? Kasi parang lahat ng pagod mo, sige, ano mo lang sa kanya. May intindihan niya yan. Palagi Mm-mm. kanyang iintindihin. Mm. And palaging, God always have your back. Mm-mm. Hindi kanya papabayaan. Kagaya na sinabi mo kanina, ate, parang, if you have God in your life, if you are a Christian, alam mo, nakaplan na yung buhay mo, and parang, hindi kanya papabayaan. Spoiler, yun Diba? talaga yun. Yan talaga yon. And that's one thing that I always keep in my mind, na kung ano man yung mangyari na challenges sa buhay, kung alam kong hindi niyo papabayaan. And I know na same lang din yun sa mga student na nakaka-feel na gusto nilang mag-give off. Mm-mm. Always remember na si God, nandyan lang, hindi kanya papabayaan. Yung challenges na nararamdaman mo ngayon na fine-face mo, kaya gusto mo ayaw mo nang mag-aral, lilipas din yan, mawawala yan. Kasi may better plan si Lord para sa'yo, which is connected sa favorite verse ko. Mm-mm. Ayan, would like to share lang din. Ano siya, Jeremiah 29 verse 11. I know it's sa sikat na verse, pero yung verse na yun yung carry ko taon-taon. Kasi it says there na parang walang ibang plan si Lord sa'yo kundi kabutihan lang. He doesn't want to, hindi niya gustong ikakasama ng buhay mo. Gusto niya yung nakakabuti sa'yo. And that's why I also believe na everything happens for a reason eh. Mm-mm. Nafe-feel mo yan ngayon kasi may gustong iparealize sa'yo si Lord. Mm-mm. Maybe, na-feel mong i-give up yan kasi maybe gusto niya iparealize sa'yo na nandyan lang siya. Na need mo lang siyang kausapin, need mo siyang lapitan, and tutulungan ka niya. Mm-mm. So, ayun, yun yung gusto kong sabihin sa mga students dyan na gustong mag-give up. And kagaya sinabi ni Jared, it's okay to take a break, to take a pause, and then go back na ulit. Once na-feel mo na okay na, naka-recharge na ako. Right. Yeah. And also, if ever you feel like you're not trying your best, believe me, you're already trying your best. Ginagawa mo na lahat. Yeah. If feeling mo nag-fail ka last time, assure yourself na hindi mo na ulit yung gagawin sa susunod. So, Mm-mm. ayun, yung gusto kong sabihin sa mga That's students. good. Good word, Rika. Yeah. Okay, so, yep. As we genuinely wrap the conversation, of course, sobrang dami ko natutunan sa inyo. Yeah. Again, thank you, Jared. Thank you, Rika. So, a very final word lang. Very short final encouragement lang to every student listening right now. So, syempre, mag-start na yung year. Any encouragement? Few lang. For me, enjoy nyo lang yung journey nyo as a student. Kasi isa rin yan sa mga bagay na para mag-keep going ka sa pag-aaral and para sa future mo. Mm-mm. And if ever you feel like you're losing, nawawala ka na ng gana sa kahit ano, palagi mong isipin yung dream mo. Right. Yung opportunity na naghihintay sa'yo once na makapagtapos ka, ganyan yung opportunities, lahat ng yan. Imaginein mo, what if huminto ako ngayon? Makakamit ko pa kaya yon in the future? Right. So, Good. imaginein mo, if pinagpatuloy mo yung kung anong ginagawa mo ngayon, makakamit mo rin yung dreams mo. Right. So, yun. Thank you. Sa akin naman, sa lahat ng mga estudyante na nakikinig right now, one line that I could share to you is, be good to yourself. Sa buhay estudyante natin, marami tayong mararanasang failures, challenges, and through that's really inevitable in every student's life. Ngayon, you don't have to have everything figured out right now. Hindi kailangan na alam mo na lahat ng gagawin mong hakbang kasi hindi mo naman alam kung ano yung mga darating sa buhay mong mga struggles eh. Mm-mm. Kasi hindi mo alam kung sino-sinong tao yung mga encounter mo. And through that, yung mga bagay na dadating sa life mo, embrace it. And from that, marami kang ring matututunan sa kanila. Mm-mm. Just live your life, live the student in you, in your school, kung nasaan ka man ngayon. And
sa buhay, it's not just about school because you really have a life out there pa. Yeah. Amen. So, yun, just be good to yourself. Teach yourself. Study hard, dream big, and celebrate your small wins. Marami kang kakampi sa buhay, especially andyan si Lord na nandyan lagi para sa'yo, para kausapin ka. Nag-wait lang siya sa'yo. So, just really pray when you really don't know what to do. Yeah. Yun lang. Amen. So, thank you so much again, Rika and Jared. So, before we go today, siguro this episode, medyo special kasi siya sa akin. So, whether sa mga nakikinig ngayon, whether you are taking your class, probably, Yeah. you are in the middle of doing your homework, or probably you're walking, pauwi ka na, ganyan, or you really don't know. Siguro I would like to have a short prayer with them. Yun. So, yeah, let's pray. Okay, Heavenly Father, thank you so much for this conversation. Thank you, Jesus, for the wisdom. Thank you for the strength, Panginoon. Lord, as we start the school year, probably we are lost, unmotivated, or andito na lang kami because, alam mo yun, ipapasa na lang namin yung requirements, nandito na naman kami, same problems na naman. But Jesus, we know you're bigger than those circumstances. We know yung future mo sa amin, nakalatag na. And we just have to do our best. Pagkatiwalaan ka namin, put our confidence in you. Lord, I'm praying for those students na nanghihina, give them the strength, give them the security, Panginoon, even the finances, Lord God, the tuition, the teachers, even the system, Panginoon. Alam mo lahat yon, nakikita mo lahat yon, and lahat yon sino-surrender namin sa inyo. Lord, ignite our heart. Bring back mo yung passion, yung love, yung excitement namin when we study, when we go back. Lord, I'm praying for everyone, Lord God, na bigyan mo sila ng right circle of friends para, alam mo yun, may kasama sila as they journey their high school, their college life, Panginoon. And even sa mga parents, sa mga breadwinners na nagpapaaral, Lord God, kayo na po yung bahala sa kanila, sa tuitions ng mga kapatid nila or sa kanilang anak, Lord. Lord, thank you so much for today. Thank you for the wisdom. Thank you for Jared and Rika. I hope, God, itong podcast na to magkaroon ng light, ng encouragement, ng love sa lahat ng mga nakikinig right now. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, yeah, thank you so much, Jared and Rika. So, of course, maraming salamat again. And I hope this is not the end nung ating, I mean, this is not the last time na mai-invite namin kayo. Yes, So, yes. yun, at gaya na sinabi nila, take it one day at a time. Yes. Guard your peace and trust that God is guiding your steps whenever whenever you feel lost. Right? So, thank you so much for tuning in sa Table Talks with Love, Sandra. If this blessed you today or encouraged you today, make sure to share this with a friend or classmates, diba? So, share this to someone who needed a reminder. And yeah, follow us for more conversations. Yes, So, yes. till next time, keep growing. See ya! Bye. Remember every prayer I prayed through darkest nights. You tell me not to worry. You help me understand. My life is held together within the Maker's hand. You keep my feet from falling. You save my soul from death.